hindi rin yung pangalan ng aming church o pangalan ko po, no. Ha? So, may task po lamang po natin dito, walang iba po, yung ating Diyos, ating Panginoong Hesus. So dito po ay kaibahan kasi po, dito po sa sistema pong ito, wala na po kami talaga sa tinatawag nating traditional system. Doon po sa traditional system, makikita natin po, 3 P lang po ang ginagamit. Ano po yung 3 P? Number 1, isulat lang po ninyo. Okay? Prayer, preaching, program. So yung 3 pong ito ay umiikot lang po sa loob ng simbahan. So hindi naman po masama kasi normal lang po natin yan ginagawa. Pero po sa ating pong gagawin ngayon, na ito po ay ma-share ko sa inyo, ito po ay makatulong sa inyo. Okay po? So dito po, umpisan po natin ang ating pong topic ngayon ay matagpuan po sa Titus chapter 1 verse 5. Pero ang ating pong topic ngayon, okay, balik tayo. Live here for a purpose. Okay? So basahin ko po at makita po niyo dyan sa screen. At Pastor William, pagkatapos po nito, okay po, isisin ko po sa inyo at bawat po topic po natin, doon ko lang po ibibigay sa inyo po. At least mayroon na po kayong idea at inyo pong balikan at pagbulay-bulayan. At ituro po nyo ito doon po sa loob ng inyong iglesia. Napakaganda po. Alam ko ang maging resulta po dito. Okay, so sabi po dito, Titus chapter 1 verse 5, the reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appointed elders in every town as I directed you. Okay? So, tandaan po natin, si Pablo, ang kanya pong mini-mentor ay si Timothy. Okay po? So, si Paul po ang ginamit ng Diyos para i-mentor, ma-equip talaga po si Timothy. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na sa panahon po ni Pablo, iniwan niya si Timothy sa Kreta upang ayusin po, sabi po dito, okay, ng mga bagay na wala pa sa ayos. Okay, kaya ang sabi, ang instruction po ni Paul kay Timothy, na pumili siya ng mga matatanda sa iglesia, sa bawat bayan, okay, tignot po ha, sa bawat bayan, ayon sa itagubilin ko sa iyo. Okay po? So, the reason I leave you in Crete, okay, ano po ba ang mga Cretans po? Ang Titus chapter 1 ay natin na ang pamumuhay po, okay, sa Kreta, ito po yung sinabi po ng Titus chapter 1 verse 12. Ng kanilang pamumuhay, yung mga asal, hayop, batugan, at matakaw. Kaya talagang nahihirapan si Timothy kung papaano niya gawin po yung mission na ibinigay ng Diyos kay Pablo at para din sa kanya. So ipinakita po rito, mga kapatid, okay, na dalawang bagay po na tutunghayan po natin dito, the reasons or purpose. Tandaan po natin, all things begin with purpose. Yung mahalaga po na maunawaan po natin yung ating ginagawa ngayon. Bilang isang pastor, okay, bilang isang leader na nangunguna sa iglesia ng Panginoon, kailangan po, mga kapatid, talagang malinaw sa atin bakit ka tinawag ng Diyos. Bakit ka naging isang pastor? Okay? At bakit nandiyan ka itinilaga ng Panginoon? Okay po, next. Without knowledge of purpose, life becomes endless string
of activities with little or significance. Okay po? Yun po yung sinabi diyan. Kung walang pang-unawa po sa purpose o layunin, ang buhay ay magiging isang walang katapusang string o para pong gitara. Na alam mong gitara yan, alam mo, okay? Pero kung hindi mo alam paano patugtugin o paano yung nota po doon, so kaya po makikita natin may mga pastor o mga leaders po na hindi nakapagpatuloy doon po sa calling ng Panginoon sa kanila. Dahil nga, hindi nila naunawaan po yung divine purpose ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Okay? So, ang sabi po dito, kung walang pagkaunawa sa layunin, ang buhay ay magiging isang walang katapusang, okay, string na gawain na may kaunti, walang kahalagaan o kabuluhan. Okay po? So, yun po yung makikita po natin po dito. So next, a life without purpose makes much motion but no progress. Oh. Ulitin ko po, a life without purpose makes much motion but no progress. Yun po yung makikita natin sa loob ng iglesia, pati po yung inyong mga membro o mga leaders yan. Okay? Kaya nga po, ang isang tao o ang isang buhay na walang layunin ay lumilikha ng maraming pagkilos ngunit walang pag-unlad. Kaya may kita po natin na may mga church, okay? Aktibo sila sa gawain ng Panginoon. Pero makita po natin na walang progress po yung ginagawa. So dito po, mga kapatid, tatanong ko po sa inyo, ilang taon ka na nagpapastor? Okay, sa sitwasyon ngayon na may pandemic, anong nakikita mo na progress ngayon sa iyong church? Yung mga members nyo ba? Yung mga elders at deacons nyo ba ay naririyan pa rin upang maging katuwang ninyo? Doon po sa mission na binigay ng Diyos sa atin. Okay? Kaya makikita po natin, mga kapatid, na ang iglesia kailangan po malinaw, okay po, yung dalawang bagay natin pong, nais ko pong ibigay sa inyo, purpose at vision. Okay? Okay, next. When we lose our purpose and significance, then confusion, okay, frustration, discouragement, and disillusionment reign. Okay, kapag nawala ang ating layunin, ang kahalagaan at pagkalito, pagkabigo, okay, pagkasira ng loob at pagkadismaya, paghahari. So yung sitwasyon po natin ngayon na mayroon pong pandemic at imagine, 8 months, mag-8 months na po tayo, mga kapatid. Diba? So ngayon, kapag po ang church ay hindi malinaw ang purpose, makikita po natin na walang direksyon. Okay? Walang direksyon. At ang pastor lang po ang kumakana, gumagawa. Kaya nahihirapan po ngayon ng pastor, papaano niya gagawin ngayon, okay, yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. So dito po makikita po natin, mga kapatid. Okay? Next po. Purpose is the master of motivation and the mother of commitment. Ulitin ko po. Purpose
is the master of motivation and the mother of commitment. Okay? Ang purpose po, ito po yung master at magbibigay sa atin ng motivation at yung pinagmulan ng ating commitment. Kaya makita po natin, marami pong pastor ngayon o mga Kristiyano o leaders, okay po, dahil nga sa pandemic, hindi na po sila gumagawa doon po sa kanilang duties and responsibilities. Ay makikita po natin, ano po yung kanilang mga dahilan? May pandemic at hindi po kong lumabas, may COVID-19. Okay? So ngayon, makita natin, maraming church, maraming mga leaders, okay, sa loob ng iglesia na nagkaroon ng excuses yung kanila pong pananampalataya. So makikita natin na naapektuhan ngayon ang gawain, ang church. Dahil nga, bawal na nga yung physical gathering, so papaano na? Ay papaano po kapag ang isang church ay kakaunti lang? Okay po, so wala po akong hinuhusgahan at wala po akong pinapatatamaan. Gusto ko lang po makita yung idea pong ito. Papaano na po yung isang church na hanggang 20 lang yung membro niya? Papaano po ang isang church kung hanggang 30, 40, 50 yung membro niya? And after that, ganito po yung nangyari o sitwasyon, okay po, ng ating pong bansa na in-implement po ngayon. Okay po, na bawal po yung gathering ngayon. Okay? Kaya tayo po, ang ating pong ginagawa ngayon, ito po yung digital platform program. Di ba? Yung itong ating ginagawa ngayon. So ngayon, kaya nahihirapan po yung ibang mga pastor, okay? Dahil nga, hindi nila alam, okay po, yung purpose. Yung purpose ay hindi malinaw sa kanila. Okay? Kaya wala silang commitment. Okay, so makikita nyo yan. So walang commitment. Dahil bakit wala silang commitment? Hindi malinaw sa kanila yung purpose. Bakit sila nabuhay sa mundong ito? At example lang po. Okay? Okay po. Na ang question po natin, doon po sa ating mga tao o membro sa church, okay po, dahil nga ito yung ginagawa ko, bakit ka nabubuhay ngayon? Pangalawa, bakit ka dinala sa church ng ito? Ano ang dahilan kung bakit ka ikinukunik ng Diyos dito? So kapag po hindi nila alam yung sagot at hindi natin may paunawa sa kanila, kaya marong mga Kristiyano, okay, na nag-give up na sila sa kanilang pananampalataya. So, ang iba, karamihan po talagang naglalamig ngayon. So, nawawala po yung kanilang commitment. Bakit? Okay? Dahil nga, hindi malinaw sa kanila yung purpose. Kaya ito po yung mga bagay na nais ko po na bigyang diin para makita din ninyo at ito po ay ating pagtulong-tulungan kung papaano nyo ngayon, okay po, i-transfer po ang inyong church sa system pong ito at papaano nyo po ito implement. So step by step lang po tayo, dandahan lang para po makuha po natin. Okay? So next po, ang sabi po dito, okay, fulfilling your purpose must be your primary goal in life. Yes. Ang pagtupad sa layunin ay dapat nating maging pangunahin, hangarin sa buhay. Okay? So, yun po mga kapatid. Alam nyo po, let's ko lang po testify po ito na kunti. 2001, kami po ipupunta na ng London. Buong pamilya ko po at ang asawa ko po ay isang nurse. So, complete na po. At alam po namin na yung time lang yon, okay po, nagbakasyon lang po ito sa Pilipinas, sa Batangas.
And after that, hintay lang po ko ng mga ilang buwan, 2 months o 3 months. So pupunta na po kami London. At nung nangusap ang Panginoon sa akin, 3 beses yung nagsasalita sa akin sa dream, na iwanan ko na yung trabaho at itayo yung church dito sa Batangas. Ayaw ko po. Dahil nga matagal na rin akong nagpapastor, pwede naman akong gamitin kahit saan. Pero dahil nga, nangusap ang Panginoon sa akin, imagine po, maniwala kayo sa hindi, 250,000 ang sweldo ng asawa ko, sa kanya lang yun, hindi pa kasama yung akin. Nung po ito'y sinabi ko po sa aking asawa, mga kapatid, na ito po yung paggagawa ng Diyos sa atin, talagang siya po'y umiyak. Dahil nga, napakaganda po yung benefits na ibibigay sa amin po ng London. Kasi yung mga anak ko, libre po yung schooling doon. Pero dahil nga sa purpose ng Diyos sa akin, hindi ko nagdadalawang isip, bitawan ng trabaho at gawin ito. Okay? Kasi noon pa, kahit po ako'y wala pa sa G12 Vision, alam ko, bakit ako'y tinawag ng Diyos? Pinili ng Panginoon. Malinaw sa akin yung calling. Malinaw sa akin yung purpose. Kaya hindi ko nang hinayang bitawan po yung work namin sa London. At ginawa po namin yung ipinagagawa ng Diyos sa akin. Kaya kapag hindi malinaw sa atin yung purpose, mangangapa po ang iglesia. Hindi lalago ang gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Wala po yung patnubay at pagsama po ng Diyos. So kailangan po bilang isang leader, bilang isang pastor, malinaw sa atin yung purpose ng Panginoon. Kaya sabi po diyan, fulfilling your purpose must be your primary goal in life. Okay? Yun po ang makikita po natin. Balikan po natin si Timothy. Why God has lived here. Okay? So, ngayon po, yung question pong ito rin ay i-question ko po sa iyo. Bakit ka dinala ng Diyos sa iglesia? Ito. Okay, pakimute lang po. Yung inyo pong para po, hindi tayo po Okay? So, mga kapatid, balikan ko po yung question ko po sa inyo. Okay po, bakit ka inilagay dyan ni Pastor William, okay, sa church na yan? Hindi si Pastor William ang naglagay sa iyo dyan. Ginamit lang si Pastor William Chua, okay, na maging instrumento para i-lead kayo. At nilagay ka dyan. Ngayon, pag hindi mo alam yung gagawin mo, gaya, okay, ni Timothy, okay, mahirapan ng isang pastor, mahirapan ng isang leader. Dahil nga si Timothy, si Paul ang nagmimentor sa kanya, alam niya ano yung gagawin niya. Kasi malinaw sa kanya yung purpose doon sa Creta na kanyang gagawin. So hindi basta-basta, dahil yung church po ng Creta, kaya first, okay, sa Titus po, makikita po natin na mayroon pong instruction si Paul po doon, paano niya ayusin ang mga iglesia sa Creta. So dito po mga kapatid, sa vision pong ito, nais ko po kayong pangunahan na ito po ay ayusan ng buhay. Hallelujah. Hindi po dito pagalingan at hindi pinag-usapan dito, may pinag-aralan ka o wala. Okay? Ang pinag-usapan dito, yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi puso ang tinitingnan ng Diyos. So tandaan po natin, dahil nga ang G12 Vision, hindi po ito magpapalago sa atin. Isa lang po itong tools na gagamitin ng Diyos para po maging, okay, instrumento po na magamit po natin gaya po sa amin. So kailangan, okay, na yung ating mga puso sa ipinagagawa ng Diyos sa atin sa bawat bayan,
lugar o saan ka mang bansa, alam mo kung ano ang dapat mong gagawin. Okay? So ngayon, okay po. Next na. Tanan po natin, dalawang bagay po ang ipinapakita po dito. Our focus, negative or positive. Okay. Kapag po yung purpose ay hindi malinaw sa isang leader, mga kapatid, walang direksyon. So, alam na po natin yung negative or positive. Kapag po hindi niya alam ang purpose, wala po siyang focus. Yun po. Ulitin ko. Pag hindi malinaw sa kanya ang purpose, walang focus. Kaya ang tawag diyan, okay, focus o hocus focus. Yun po. Focus or hocus focus. Kaya makikita po natin, may mga church ngayon, okay, wala sa focus. Kaya hocus-pocus na lamang, walang direksyon, dahil nga hindi niya alam kung papaano patakbuhin ang church. Saan dadalhin? Kaya po kami, mga kapatid, ang ginagawa po namin, before darating po ang 2021, itong buwan pong ito, mayroon na po kaming goal setting at planning. Ano po yung aming pong target this coming 2021? Okay? So, mayroon na po kaming planning at goal setting na pagdating ng 2021, alam namin ng simbahan ay may direksyon. Okay? Saan dadalhin yung mga tao? At ito po yung mahalaga. Okay po? Dahil mayroon po kami question and answer sa mga leaders namin. Itong 2021, saan mo dalhin ang iyong mga disciple? So sa atin po ngayon, saan mo dalhin ang mga membro mo sa church? So kailangan po maging malinaw sa atin, okay po, yung ating gagawin, yung sistema ng ating church. Dito po sa G12 Vision, mayroon pong 3 is. Okay? Ano po yung is niya na? Is po. Number 1 na is, mayroon tayong strategy. Pangalawa, mayroon tayong system. Pangatlo, mayroon tayong sin. Okay po? Kaya kapag ito'y naituro, okay po, sa loob ng iglesia, malinaw po yung strategy nating gagawin. So dito muna po tayo. Ating po ipagpapatuloy. Okay, next. Good thing or right thing, okay, ito po ang ating pagpipilian. So, may mga church ngayon, dahil nga, ulitin ko po, may sistema ngayon ng ibang mga church na 3 P. Prayer, preaching, program. Okay, so good. Pero mga kapatid, iba po yung writing. Ang sabi po dyan, it's dangerous to do a good thing at the expense of the right thing. Okay? Panganib ang gagawin ng mabuting bagay kapalit sa tamang bagay. Okay po? So, tandaan po natin na kapag po ang inyong mga elders at deacons, kapag kayo nagmi-meeting at doon kayo kumukuha ng idea sa kanila, maging sari-sari store po ang church. So, alam na po nyo yung sari-sari.
kanyang agenda. So kailangan kapag po ang isang leader o isang pastor, alam niya yung agenda, paano niya patakbuhin at paano niya talaga i-gather ang mga leaders ng iglesia doon po sa tamang direksyon. May kita pati, okay, next, nang sabi po rito, okay, purpose is doing the good thing but not doing, okay, the right thing. Okay, ulitin ko po. Purpose is doing not the good thing but doing right thing. Okay po. Ulitin ko po. Purpose is doing not the good thing but doing the right thing. Iba po yung good thing at iba po yung right thing. Halimbawa, sasabihin ng yung mga elders deacons ay may COVID naman ngayon, ingat tayo. Tigil mo na yung evangelism. Diba? Sa kabilang side, mabuti yung kanilang idea o suggestion. Pero ang tanong natin, writing ba yun? So, wala na. Diba? So, may kita po natin, mga kapatid. So, dito po, kailangan maging aware po tayo sa sitwasyon, okay po, ng ating pong sitwasyon ngayon. Dahil kapag wala pong tamang sistema ang church, mga kapatid, talagang pong babagsak. Okay? Kaya marami po mga pastor ngayon, bumalik na lang sa trabaho, okay? Naghahanap buhay dahil nga hindi na sistinsuhan ang pangangailangan, okay, sa kanyang buhay at ganoon din sa kanyang pamilya. So kasi wala nang offering, wala nang nagbibigay ng tithes. So na-stop po yung ating physical gathering. So yun po mga kapatid, ang kaibahan po dito. Okay? Sa amin ngayon, wala man po yung physical gathering. Okay po? Kasi nasa live streaming po tayo ngayon. Pero dahil nga ang mga membro, ang mga leaders ng Diyos ay sila sa purpose at vision. Kahit hindi mo natanungin, sila na mismo ang nagbibigay kahit wala sila sa church pag Sunday. Okay? Sila nagbibigay ng kanilang offering at tithe. Dahil nga alam nila yung purpose, bakit itinayo ang church. Yes. So, na napakahalaga, okay po, yung kanila pong buhay nila, ang mga bagay na kanilang ginagawa. So, ngayon, okay po, tandaan po natin, okay po, na ang purpose ay hindi paggawa ng mabuting bagay, kundi paggawa ng tamang bagay. So, ito ngayon, ang ipinagagawa ni Paul kay Timothy. Okay po, next, that you might straighten out what has left unfinished. Okay, that you might see things in order. So yun po yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Okay? So what are the things that was left unfinished? Mga kapatid, ilang taon na. Mayroon pong dalawang bagay na nais ko pong makita po ninyo ito. Titingnan po ninyo. Na dito po sa G12 Vision, ipinaunawa po talaga sa amin. Kaya
napakaganda po ang nangyayari. So sa panahon ni Paul kay Timothy, binigyan siya ng instruction na ang Krita, ito yung kanilang pamumuhay, ang daming ayusin dito. Dahil nga yung mga leaders ng loob ng iglesia ay pasaway. Sabi doon natin binasa kanina, mga batugan, mga sinungaling. Mayroon ba po sa church ninyo yan? Ha? Okay? So, ngayon, dito po sa ating pong gagawin ngayon, ito po yung mga bagay na kahit po nasa digital platform service po kami, okay po, yung dalawang bagay pong ito na unfinished, okay po, ito po yung discipleship was left unfinished. Pangalawa, evangelism was left unfinished. Kaya po, dito po sa ating gagawin, tandaan po natin, mga kapatid, ang Great Commission na iniwan ng Diyos sa kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 28, 19 to 20, okay? Kaya 3.5 years, Jesus, dinisciple niya ang kanyang mga disipulo. Dahil nga alam niya na may hangganan ang panananatili niya sa mundong ito, sa panahon ng kanyang ministry. Kaya bago siya umakyat sa kanyang trono, bumalik sa trono, iniwan niya yung Great Commission sa Matthew 28, verse 19 to 20. Na yun po, mga kapatid, ang vision po na sinasabi ng Biblia, sabi ko po sa inyo, isa lang. Na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya kung ano man po yung vision niyo dyan, nais ko lang po itong ibigay sa inyo para maging malinaw sa inyo. Dahil isa lang po yung purpose, isa lang po yung vision. So, discipleship, evangelism, ito po ay hindi natatapos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dito po sa G12 Vision, hindi po manuwalang pinag-usapan dito. At hindi po, okay, na tayo po ay, ako po ay magbibigay sa inyo ng 3 months o 4 months, tapos na po tayo dito po sa ating pong pag-aaral. No. Dahil pag-usapan po natin ang church, ang Great Commission, hanggang buhay ka pa, buhay ako. Ang dalawang ito ay hindi pwedeng ihinto at hindi pwede po, okay, baliwalain ng iglesia. Kasi kapag hindi ka nakapokus dito, mga kapatid, ang church ay maging dekorasyon lamang. Okay po, totoo po yun. Pag ang church ay hindi nakapokus sa purpose at vision ng Panginoon, ang isang church ay maging sari-sari store. Walang direksyon. So, ang discipleship, evangelism, hindi ito natatapos hanggat hindi babalik ang ating Panginoong Hesus. So tingnan niyo po yung ngayon, dahil nga sa sitwasyon at mga maraming kalamidad na nangyayari sa buong mundo at sa ating bansa, ang ibang church ngayon busy-busy. Itinuturo ang Book of Daniel at Revelation, ang Antichrist at second coming ng Panginoon. Yung iba parang naliligalig sila. No. Kung alam natin yung Biblia, alam natin ang salita ng Diyos, hindi tayo dapat magpanik, kundi nandun lang tayo sa normal. At saan tayo nakapokus? Doon tayo nakapokus sa bansa natin, sa maraming crowd na wala pa sa Panginoon na hindi pa naliligtas. So kami po ay nakapokus. Okay? Kasi yung pong sinasabi po sa The Book of Daniel at Revelation, trabaho na ng Panginoon Diyos yun. Hindi na yung trabaho natin. Pagdating sa Great Tribulation, mga kapatid, ihanda natin ating sarili. Okay? Sa panahon ng mga kalamidad ngayon mangyayari, nakasulat na yan. So ngayon, kung yung fearful, okay, paano na? Saan nakapokus ngayon ang church? Kaya po kami, dito po sa vision pong ito, kahit po nasa
digital platform service po kami, tuloy-tuloy ang discipleship, tuloy-tuloy ang evangelism at lalo pang dumami ang nakakilala sa Diyos. Kasi ang ginagawa po namin ngayon, mayroon kaming tinatawag po na house church. Dahil nga hindi makalabas. So bawat leader ko, pag ang pamilya niya ay hindi pa naligtas, tutukan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan. At doon siya mag-conduct, mag-start po ng cell group na kailangan yung family niya ay masig niya bago darating ang Panginoon. So nakapokus kami sa discipleship at evangelism dahil nga ito po yung tax na ibinigay ng Diyos sa atin. Kapag po ginagawa ito ng church, okay mga kapatid, ulitin ko, dito ko naranasan ang biyaya ng Panginoon. Bakit? Dahil nga ang church kapag nakapokus sa evangelism, discipleship, ito yung heart ng ating Panginoon. Amen. So alam niyo po, kaya ako nag-testimony sa inyo kanina, nag-start ako sa gawain pong ito, zero. Walang-wala po. Pero alam niyo po, to God be the glory sa biyaya ng Panginoon. Last year po, 2019, may nagregalo sa akin ng Fortuner. This year, last year po, at ito pong 2020, pagpasok po ng 2020, okay, January mga kapatid, may nagregalo sa akin ng house and lot. So ito po yung magandang bahay ko ngayon sa biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil nga nakapokus ako sa evangelism, sa discipleship, at ito yung heart ng Panginoon. Kung bakit 3.5 years dinisciple niya ang kanya pong mga alagad. So, ang Matthew 20, verse 19 to 20, ang sabi po sa verse 20, and I will be with you until the end of days. Kapag nakapokus ang church sa evangelism, discipleship, ang Diyos po ay sasamahan po tayo. Kasi yun ang ibig ng Diyos. Okay, 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao at makakaalam sa katotohanan. So, itong pandemic na ito, maraming church nagkuklose. Maraming mga pastor na panghinaan na ng loob. Wala na sila sa focus. Bakit? Doon na ngayon sila nakapokus sa pangangailangan ng pamilya. So, paano na? So, problema. Kaya mga kapatid, okay, pag ito po ay ating naunawaan, napakaganda na ito po ay may apply po ninyo, may turo po ninyo sa inyo pong mga leaders sa iglesia. Okay? Sulat po niyo ito, makita po niya dyan. Our purpose, simple lang, sinasabi ng Panginoon. Dahil ito po yung great commandments ng Panginoon, Matthew 22, 37 and 39. To love God and to love people. So kailangan po ang church malinaw ang purpose. Okay? Ang purpose po, Matthew 29, 37 to 39. Love God with all your heart. Ang second commandment ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. So pag sinabing Diyos, walang nakakita sa Diyos, spiritual. So by faith, naniniwala tayo na may Diyos. Ngayon, malinaw ito. Pag ipinaliwanag po natin ito, tandaan po natin, pag sinabing loving God, spiritual. Pag sinabing loving people, physical. Ngayon, sa loob ng church, kung bakit po, kailangan ang mga nawin po namin ay pumasok sa proseso, itinuturo namin ang mga bagay na ito. Kapag naunawaan nila na priority first ang Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga business, sa kanilang mga work, kapatid, ang mga membro namin sa church, mahirap man o mayaman, sila'y nagpapagamit sa Diyos. Okay? May mga tao silang dinidisciple. Sila po yung mga leaders ng iglesia na gumagawa sa Great Commission. Ako po'y tagapakain na lang sa kanila. Kami mga asawa, tagapaghanda na lamang. Iginaguide lang namin sila. Kaya yung primary 12 po namin ang gumagawa.
Tapos mayroon pong mayroon pong 1/4 of leaders na gumagawa. So napakaganda. Alam niyo po yung goal setting at planning po namin this coming 2021. Kailangan po ang goal po namin this coming 2021, 2,300 souls na madala namin sa church at madala namin sa process sa discipleship. So paano ko yan gagawin? Una, through, hallelujah, Holy Spirit. Okay? Na magbibigay sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding. So hindi ko mahihirapan. Bakit? Andyan yung kanyang salita at may tamang sistema ang church. So bakit nila nagagawin? Okay? Nagawin ang evangelism. Okay? So, next. Okay? Discipleship. Take note. To love God. Evangelism. To love people. So, ito yung hamon ko. Kung mahal nyo ang church, ang mahal mo ang Diyos, mag-evangelize ka. Ipakita mo na magmamanifest yung pagmamahal mo sa Diyos through physical, okay, to loving people. Kaya bukas ang kanilang puso. Ang mga leaders ko po, kapag siya po ay nasa office o nasa isang company, manager man siya, o nasa sa kanyang business, lahat po ng mga tauhan nila, magbago mag-start ang work o business, may 1 hour po akong ibinibigay na mayroon po silang devotion time. Kaya nga, ang ginagawa po namin, yung mga unbeliever po, yun po yung pinapasok namin. Nag-hire po kami na maraming tao, lang po sa business po namin. At doon po, mga kapatid, na-conquer namin sila, nawiwin namin sila. Bakit po? Dahil nga, every now and then, discipleship, evangelism, tuloy-tuloy namin ginagawa. Dito kami nakapokus. So ngayon ako hindi mahirapan gawin. Dahil napakarami ko ng leaders. Iba yung leaders ng mga asawa ko sa mga kababaihan, iba din yung leaders ng mga kalalakihan. So, ang Great Commission, tuloy-tuloy. Hindi ito natitigil. Okay po? Kaya makikita po namin, mga kapatid, itong panahon ng pandemic, grabe po. Yung revival nangyayari sa bawat tahanan. Kasi mga leaders ko, equip sila. Alam nila. Dahil nga sa isa kong leader, hindi lang 50 ang tao. May isa kong leader, hindi lang 100 ang tao na kanila pong dinisciple ngayon. Okay? So, yun po ang dapat po ma-implement natin sa ating church. At ganoon din kayo. Kasi kapag hindi mabuksan ang kanilang puso, mahalin ang Diyos at mahalin ang bayan, ang bansa. Sabihin ko po sa inyo, ang mga membro ng simbahan manunood lang at pastor ang mahihirapan. Ikaw ang gumagawa. At tandaan po natin, mga kapatid, yung duties and responsibilities ng isang pastor ay doon lang po tayo sa John, isulat po niyo, John 21, verse 15 to 17. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro, Peter, do you love me? So, 3 bagay ang sinagot, ang tinanong ni Jesus kay Pedro. So, yun po yung 3 bagay yung ating gagawin dito. Kapag napid po ninyo, okay, sa vision ng inyong church at ito po ay kanila pong matanggap at manuwag, sabihin ko po sa inyo yung revival. Ngayon po, ang aming church palaki ng palaki. Dati-rati po ilang church na po, yung building na aming iniwanan. Kasi palaki ng palaki. Okay? At lalo pa kami nakapag-produce ng maraming leaders. Marami po kami na mga leaders na rin kami na mga full-time ministry at nakapag-put up na rin kami na iba't ibang church, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ngayon. In one leader ko, alam niya ang gagawin niya kapag siya po'y magtayo ng church sa isang lugar.
Dahil nga, pumasok siya sa process ng discipleship. At ito yung pinakamaganda na nakikita ko, mga kapatid. Ulitin ko, okay, the first unfinished task, okay, na sinasabi dito sa ating pong tinalakay ngayon, discipleship. Pag sinabing discipleship, is putting human being back into order. Kasi yung word na disciple, galing yan sa word na discipline. Kaya sabi ko kay Pastor Nestor, Pastor, willing ako tumulong sa inyo. Dito sa vision casting natin gagawin, napakaganda ito. Bakit? Dito tayo ngayon sa honeymoon period. Pero Pastor Nestor, ang tanong ko lang sa iyo, pagdating sa discipleship at mentoring, ang inyong mga pastor kaya, okay, matanggap kaya nila na sila'y turuan. Kasi alam niyo po, testify ko sa inyo, dito sa Batangas, sa panahon ni Bishop Oriel, 100 plus kami. Kasama yung mga bishop at mga doctorate na mga pastor. Sa biyaya ng Diyos, ako lang ang nagpapatuloy. Dahil pagdating sa discipleship, maraming pastor na mga magaling. Kasi Bible school sila. Okay? Ang dami na kanila natutunan sa mga Hebrew word. Okay? Sa mga Aramaic word. Sa Greek word. So ayaw lang tanggapin. Kasi dito po, sabi ko po sa inyo, hindi lahat ako magtuturo. Ang mga leaders ko, na 3 years pa lang sa Panginoon, na yung leaders na yan ay maraming taong hinahawakan. Sila po ang isa sa magtuturo sa inyo. Pagdating po, okay po, sa sunil, pagdating po sa live class. So, bakit ko po ito sinabi sa inyo? Dahil napakaganda po yung sistema po dito. So, pagdating sa discipleship, tandaan natin, okay, yung word na disciple, galing yan sa word na discipline. So, discipleship, 3.5 years na disciple ng Panginoon na kanyang mga disipulo. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, handa ba kayo dumaan sa discipleship? Sa discipleship, 3 bagay po ang ating pag-aralan po doon. Okay? Ano po yung 3 bagay ng yun? Willing to be taught. Number 2, willing to be molded. Number 3, willing to be changed. Handa ba tayong magpaturo? Handa po ba tayong magpapahubog? Handa po ba tayong magbago? Kasi discipleship, baguhan ng buhay. Kaya, okay, discipleship is putting human being back into order. Babalik tayo sa original design ng Panginoon nung nilikha niya ang unang tao. Hindi pag-usapan natin dito pangalan ng ating simbahan. Hindi pag-usapan natin dito ano yung title mo o posisyon. Ang pag-usapan natin dito, Diyos, salita ng Diyos at ating mga sarili. Sino tayo sa harapan ng Panginoon? So kailangan ko, yung kapatid sa pananampalataya, kailangan ko yung isang leader o pastor na magmi-mentor sa akin. Okay? Dahil po kapag ang isang pastor walang nagmi-mentor, sabi ko po sa inyo, maging mayabang. So kailangan po dito mga kapatid, pagdating sa discipleship, marunong nandoon sa atin yung spirit of humility. So yun po. So mayroon po ba tayong natutunan? Okay? Hindi po ako galit po ha. Bisaya lang po ako. At katakutan lang po yung ipinido ko. Okay po. So, yun po. First, unfinished task, discipleship. Number 2. Okay, the second, unfinished task, evangelism, to love people. Kaya po, si Paul, okay, in-appoint niya, okay, si Timothy, okay po, doon sa mga iglesia, in every town, as I directed you. So ngayon, mayroon po ipapaayos ang Diyos sa inyo. Mga kapatid, ano po yung ayusin natin ngayon? Mayroon tayong gagawin. Next, ano po yung gagawin natin? Ito po yung, dito tayo ngayon mag-focus. To win souls and make disciples. Dapat po dito tayo mag-focus.
Kapag ang church dito nakaka-focus, sabihin ko po sa inyo, grabe po ang anointing ng Panginoon. Grabe po ang power ng Holy Spirit na magmamanifest sa ating simbahan. Grabe po yung mga testimony na maririnig natin, mahirap man o mayaman. Okay? So ngayon, yun po ang isi-share ko sa inyo. Next, Titus talks on Crete. Okay? Ang sabi po dyan, the reason I leave you in Crete, mayroon nakalagay niya na blue, to win. I-win mo, Timothy, ang Krita. Okay? That you might straighten out what was left unfinished. Okay po? Consolidate and discipleship. Yun po yung apat na bagay na ipinapagagawa ni Paul kay Timothy sa Crete. Okay? To win the harvest, okay? Consolidate the harvest, discipleship, okay, the harvest, and send the harvest. Okay po. So isulat po ninyo ito. Kapag po, saglit lang, kinig po kayo ng gusto. Ang ating strategy dito sa G12 Vision, okay po, our strategy, okay po, win, consolidate, disciple, and send. Okay po. So may cycle po siya na umiikot. Ang isang soul, kapag na-win namin po yung isang kaluluwa, may leader po ako dyan, nangangalaga. Siya po ang nag-guide po doon na ipasok yung isang kaluluwa sa process, okay po, ng consolidation. Sa mga church po na makikita po natin, mga kapatid, okay, na wala po yung tamang sistema sa old, okay, tawag dito, sa old system po ng ibang church, okay, kapag pong membro mayroong na-invite, na dala sa church, pagkatapos ng gawain, pinakilala ng membro o leader o elders, pastor, ito yung na-invite ko. Alagaan mo yan na, ikaw ang mag-follow up. Ang membro ang nag-utos sa church. Ang membro ang nag-utos sa pastor. Siya ang nag-invite, tama. Pero si pastor ang mag-follow up. Ang membro ang nag-utos sa pastor. Ay kung may 10 na-invite, tapos ang membro ninyo, okay, sitting ministry, standing ministry, singing ministry. Kapag ang pastor lang ang mag-consolidate, paano niya ngayon i-consolidate ang 10? Dahil nga hindi yan isang pamilya, kanya-kanyang bayan yan. Ay ang pastor ang daming trabaho. Di po ba? So ngayon, makita natin yan, kapag po dito sa system po ng G12 na inyong gagawin, hindi na ang pastor ang magpa-follow up. Ang mga disciple o leaders natin sa church, sila na po ang magpa-follow up. Doon lang po ako nakatutok sa primary 12, pati ang asawa ko. Ang 144 leaders ko, sila din ang tumutok doon po sa 1728 leaders. Ay kung 12 primary ko at 144 leaders at 1,728 ay nakatutok sa one soul every month. Kaya ang target ko po this coming year, sa 24, sa 12, okay, 12 sa asawa ko, so bali 48. So tinimes ko lang po, every month, one soul. So mayroon po ako na 527 souls. Ay ngayon, yung 144 ko lang, 48 lang din ang kailangan ko. One soul lang din every month. Sa 1 year, 12 months. Mga kapatid, mayroon kaming mawiwin, okay, na souls na 1,000 plus.
na yung 1,000 plus na yun nasa process ng discipleship. Ngayon, yung 1,000 nang yun, mag-win din ng 1 next year. Kaya ang vision pong ito'y napakalawak. Kahit saan kang bansa, saan kang probinsya. Ako po ngayon, may mga target na plano sa mga probinsya. May mga leaders na ko po dito na pwede ko nang bitawan at i-assign sa ibang lugar. So ito po yun, ang hamon ko po sa inyo. Ako mismo ang nagpapatotoo. Ako'y nagsimula from nothing to something. Pero sa biyaya ng Panginoon, to God be the glory, napakaganda po yung blessing ng Panginoon. Ang hamon ko lang po sa inyo, yung puso natin, ilagay natin, ang puso ng Panginoon, ilagay po natin sa ating mga puso. Ang puso ng Diyos nasa ating mga puso bilang mga pastor, ilagay po natin sa loob ng iglesia. Kailangang mawin po natin sila. Okay? So, ang ating goal, okay po, in one soul, kinig po kayo, in one leader, our goal, next natin. Okay? To make every believer a leader of leaders. Okay? Our goal to make every believer a leader of leaders. So yung isang soul na madala ko po sa process, sa discipleship, siya po ay maging leader ng iglesia. Yun po yung sinasabi ni Paul kay Timothy, and appoint elders in every town as I directed you. Malinaw po yun. Okay, so bilisan po natin. Next. Kaya po sa Titus po, okay, ang task po ni Timothy, okay po, the reason I leave you in Crete to win was that you might straighten out what was left unfinished, consolidate, and appoint elders in every town, means sin, as I directed you. So ito po mga kapatid. Okay? Purpose from God's perspective sees the end from the beginning. Sa paningin ng Diyos, ang patutunguhan ng purpose ay nakikita niya sa simula pa lamang. Okay, next. Dito po tayo magtapos. Disobedience to God's purpose is always wasteful and destructive. Ang pagsuway sa purpose ng Panginoon ay pagsasayang at nakakawasak. Kaya marami pong simbahan ngayon, ako po'y nalulungkot at naawa sa ating ibang manggagawa. Dahil nga hindi na nila alam paano mag-stand. Hindi nila alam kung paano ma-maintain ang church, paano pa ito tatakbo. Dahil nga kawawa ang pastor, nag-iisa lang siya. Dito mga kapatid, ang dami nating mga kabalika. Mga leaders sa church na gumagawa sa Great Commission ng Panginoon. Sa G12 Vision, nakapokus po tayo sa purpose at vision. So yun po yung ating tinalakay ngayon. I hope po na mayroon po kayong natutunan. Kung mayroon po kayong ibang question, mga kapatid, pwede lang kayong magtanong sa akin. Okay? Kung mayroon pa pong time, Pastor William, balik mo yung lahat na. We'll just continue. We have time. Mahapon po yung ating allotment ngayon. Mahaba po yung ating allotment na time. Kasi it involves question and answer pa ho. If there's some, as you say, hindi malinaw, pwede sila mag-raise up ng question. Yes po. Okay. Pwede pong buksan ninyo yung pong naka-mute at para po kung kayong mayroong pang tanong o gusto kayong maliwanagan. Okay po. Pwede po tayo makapagbigay ng opinion o mga bagay po na lalo pa niyong maunawaan.
So mga pastors, malinaw ba ho? Just raise up your question. Anyone is free. Malaya po ang sino man na makapagtanong. Naunawaan ba ho? Malinaw po naman, Pastor, as Pastor Bimboy explained to us. Very clear naman po yung... Pastor. At ang madiin po nating naunawaan dito is yung purpose. Tunay nga po na kung wala kang purpose, ay hindi malinaw sa iyo yung tinatahak mo. Kasi kung wala kang purpose, wala kang goal eh. Dahil tunay po na ano nga po yun eh. Purpose is very important so that we could reach our goal. Ayan po yun. Okay. Hindi ko alam kung si Pastor Mali. Pastor Mali, what's your question? Pastor, Mali. i-unmute yan. Pastor, na-unmute na. Yung ano po yung inyong tanong? Ang atlong S, hindi ko nakuha. Hindi ko nakasulat. Oo. Ang atlong S at Okay, yung unang is ay strategy. Yung pangalawang is po ay system. Okay? Pangatlong is service. okay. Tapos na po. Okay na po. Okay. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid kong manggagawa, malinaw po ba sa atin? Okay po. Amen po, amen. Yes po, Pastor. Yung clear po yung explanation. Very clear po yung purpose. Kasi nga, as I said, we should understand and we should know our purpose. Why God called us as a pastor or as a leaders. Kasi kung hindi po maliwanag sa atin yung purpose, ay hindi natin maabot yung ating goal. Yes. Ano ho, kaya po napakaganda po na na-explain po natin mabuti ito. Ang nakabigyan din po dito is yung purpose po natin. Kaya kasi kung wala tayong purpose, wala tayong magiging goal. Kasi ano bang purpose mo sa buhay? Of course, kapag may purpose ka, nagagawa o mayroon kang goal na gustong marating. So, clear po, Pastor. Clear Amen po yun. po. So, salamat po sa Diyos. Okay. Meron ba ang katanungan? Okay, Pastor Bimboy, we really appreciate your time for having us, for taking us today, yung vision casting. At magdi-discuss po lang kami among our group later on. At hindi po namin na siguro kukuhanin ng iyong oras uli. And we will be inviting you for the next session. Yes, Pastor. Opo. So maraming pong salamat sa Okay inyong po. binigay na oras sa amin ngayon. This is very enlightening. Okay po. Very timely. Opo. Good Okay, night po. thank you very much. Okay. We love you po. We love you. Okay. God bless us Okay, all. God bless you, Pastor. Bali, hello po. Kanino ko po ulit po ipapasa yung pagiging host po? Sa akin na po siguro. Po, wait lang po. Ayan. Okay, Pastor William. Opo. Bago po mag-goodbye, tayo po mag-closing prayer muna. Sige po, okay. Opo. Kayo na po, Pastor, mag-closing prayer. Salamat muli, Panginoon, Lord God, sa pagkakataon na pinagkaloob mo, Lord God, that we could simply, Lord God, continually be enlightened, Lord, regarding, Panginoon, sa iyong salita, yung intention, Panginoon,
ni Paul, Panginoon, Lord God, sa Iglesia sa Crete, Panginoon, commensurate, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon, at the present Yes, time. Thank you, Father, O Lord God, for connecting us, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga katotohanan ng Panginoon na dapat namin, Panginoon, itama. Thank you, Father, for the humble servant, Panginoon, si Pastor Bemboy, na namit mo. May, Lord God, your continuous anointing upon him, wisdom, Panginoon. He will operate continually in the shadow of your wings, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang family, Panginoon, at patuloy na ministry, Panginoon, na kanyang ginagawa, Lord God. Thank you, Father, O Lord God, for this time, even, Panginoon, sa amin. Na ito nga po, Panginoon, that we pray that our heart be receptive unto your word. In Jesus' name we pray. Amen. And Amen. Amen. Ay, Bye-bye po. thank you po. Oy, Ah, salamat, Pastor. God bless Okay. po. Pastor Frankie, paano po yung sa recording dito? Ipasa ko ulit sa inyo yung hosting, Pastor Frankie? Okay lang po, okay lang po. Naka-record po yan. Hindi pa paano ang kwan? Ipasa ko lang siguro sa inyo yung kwan para kayo na mag-end siguro ng kwan, recording.